meron pong tinatawag na temporary wage subsidies sa mga maliit at maliitan na mga negosyo, mga MSMEs, at sa mga transport operators. Dito po sa provision, nakasaad that subsidy shall be strictly conditioned upon good faith labor retention and the prevention of avoidable layoffs. Ang tanong ko po sa butihing sponsor, ano ho ang ibig sabihin ng quote-unquote good faith sa legal text? At sino ho ang nagdedetermina kung ang mga layoff ay may iwasan o avoidable? At kung makita ng Department of Labor and Employment na merong paglabag dito sa mga kondisyong ito, Mr. Speaker, ginoong sponsor, ano ho ang mangyayari doon sa subsidyo na ibinigay na dito sa mga maliit at maliitan na mga negosyo? Ano po yung mga enforcement mechanism po natin? Mr. Speaker, ginoong sponsor. Mr. Speaker, itong specific paragraph po na ito sa Section 17 ay isang pamamaraan po kasi kung meron pong pinakaayaw natin mangyari ay may matanggal sa trabaho. Yun po ang pinakamabigat na consequence na ayaw natin mangyari at kadalasan ito ay preventable. Dahil ang energy crisis, kung makikita natin, wala tayong kakontrol-kontrol kahit isang bahagya dahil we are 100% dependent on imported fuel. Pero nakikita rin natin na bagamat ang epekto ay mabagsik, ito ay temporary at hindi pang matagalan. So, ang gusto nating, ang ninanais ng pamahalaan dito is, or sa batas na ito, ay iwasan natin na magkakaroon ng kumpanya magsasara dahil sa pagtaas o pagsirit ng presyo ng langis. Ayaw natin na magkakaroon sila ng layoff o magtatanggal ng mga trabahador dahil kapag nagtanggal ka na, sa maraming datos na nakita namin, ay kapag nagtatanggal ka ng isang empleyado, kadalasan hindi na yun na ibabalik. At madalas ito yung nagagamit pang dahilan para pagsamantalhan ng ibang mga employers para magtanggal ng tao na matagal na nilang gustong tanggalin pero wala silang basis for removing. So ito ang tinitingnan natin dito is binabantayan natin yung mga employers na dapat in good faith sila dito na ang purpose ng subsidy na ibinibigay ay para talaga para sa labor retention. Sa tanong sa kung anong mangyayari kung nakita na may kasalanan o in bad faith ang employer, siyempre hihinto natin ang subsidy. Yan ang una. Pangalawa ay may karampatang kaparusahan naman under existing labor standards na po pwedeng natin ipataw. Pangatlo, sa tingin ko, kapag nag-implement na tayo o nagkaroon ng implementing rules and regulations, magkakaroon ng very specific agreements or memorandum of agreements ang Department of Labor, o ang DTI, o anumang ahensya ng pamahalaan na kasabay ang employer para masigurado na merong enforceability ang usapin nito. Ang pangatlo ay kung ano man na naibigay na subsidiya, kung ito'y naibigay na sa manggagawa, ay hindi na natin yan po pwedeng ibalik o kukunin. Dahil ito ay vested right na nung manggagawa, dahil lalo na unless mapatunayan natin na nagsabwatan sila with the employer. Pero kadalasan, ang burden of proof or ang presumption is kung ano man ang natanggap nila ay sa kanila na po yan. Maraming salamat po, Ginoong Speaker, at sa butihing sponsor. Maganda po na nabanggit na maaaring pagtibayin pa o palawigin itong mga concern na ito sa maaaring maging ganap na implementing rules and regulations, sakaling maging ganap na batas, itong panukalang batas. At binibigyang diin po natin na suhetibo o subjective o undefined sa panukalang batas. Ito pong nakasaad na good faith, labor retention, and the prevention of avoidable layoffs. So mahalaga po na nabanggit ng butihing sponsor, Ginoong Speaker, na maaari itong pag-usapan sa pagsasagawa o pagkakaroon ng implementing rules and regulations. Ginoong sponsor, Mr. Speaker, sa Section 30 po ng panukalang batas, sinasaad o ipinag-uutos ng panukalang batas ang mga ahensya na mag-rationalize ng mga tinatawag na non-essential MOOE by at least 10%. Isinasaad po nito na professional services, consultants,
technical assistance, and general services as non-essential. Ito pong mga partikular na budget lines na ito, Mr. Speaker, ginoong sponsor, ay nagpopondo sa umugot, less than or nearly 1 million job order and contract of service workers sa pambansang pamahalaan. Ano ho ba ang maaaring paliwanag ng ating sponsor, Mr. Speaker, na sa pamamagitan po ng pagsasaad dito ng line item na ito, yung professional services, consultants, technical assistants, and general services as non-essential, maaari po itong magtulak o magresulta sa malawakan na non-renewal ng mga kontrata ng mga government contractual workers sa ngalan ho ng pagtitipid. Mr. Speaker, ginoong sponsor. Mr. Speaker, ang pinaka-critical dito, yung word na non-essential. Sa pananaw natin at sa balitaktakan natin at diskusyon sa komite, malinaw talaga kung ano ibig sabihin ng non-essential. At gusto ko pabulaanan kung ano man ang pagdadalawang isip na baka magdulot ito ng pagkatanggal ng ating mga contractual employees or ating mga ibang mga kawani who are not permanently engaged with the government or who are not civil servants, ay ako po ay ina-assure ko po sa inyo na hindi po yun ang magiging epekto. So tingin ko yun po ang pinaka-critical ay non-essential. Hindi po natin ipahihinto dahil sila na rin po mismo ang nagsabi na kaya nila. Ano nagiging basihan? Dahil pag tinitingnan natin yung mga nakaraang taon, in terms of budget utilization, pumapasok yung 10% na hindi talaga nila nagagamit. So, sisiguraduhin po natin na ang pangamba na inyong nararamdaman at inyong ipinaglalaban ay hindi ito magdudulot ng pagkatanggal ng ating mga contractual employees. Dahil sa totoo lang, sa maraming ahensya, Mr. Speaker, sila nagpapatakbo eh. Sila ang pinakamasisipag dahil sila yung mga hindi permanente. So, sisiguraduhin po natin na hindi po yan mangyayari. Yan po ang pananaw ng Kongreso. Salamat po, Mr. Speaker at ginoong sponsor sa pagtitiyak na yan sa kinatawang ito. Meron ho ba sa pinagdaanan ng deliberasyon ng panukalang batas na ito, meron ho ba na lumabas na pag-uusap sa maaaring maging epekto ng pagbabawas o pagtitipid nga dito sa tinatawag na non-essential na bahagi, 10%. Meron ho bang pag-aaral o simulation man lang na maaaring maging epekto nito sa mga JO at COS natin? Halimbawa, binawasan ng 10% yung non-essential MOOE, at least 10%. Nakita ho ba ng ating mga ahensya na meron itong epekto sa bilang? Kasi batay po sa ating datos, merong approximately 919,000 na mga JO at COS workers. So gusto pong malaman ng kinatawang ito, ginoong sponsor, Mr. Speaker, kung meron bang pag-aaral o sinikap man lang ba na tignan ng ating mga ahensya yung maaring maging epekto nito doon sa ating mga kontraktual na mga manggagawa sa gobyerno. Mr. Speaker, ginoong sponsor. Mr. Speaker, kung pag-aaral, wala akong nakita na pinakita nilang pag-aaral sa akin, pero ang matitiyak ko ay tinanong ko ito. Nung lumabas ang provision na ito, nangangahulugan ba rito na magkakatanggalan tayo sa mga manggagawang nasa pamahalaan na ngayon? Malinaw yung sinabi nila na hindi. Hindi dahil sa totoo lang, nakikipaglaban nga tayo para ma-retain ang trabaho sa ibang aspeto ng ating ekonomiya. Sa kaliwang kamay, pinaglalaban natin huwag sila matanggal, pero sa kanang kamay naman tayo magtatanggal sa gobyerno. So they gave us that assurance, and I am relaying that assurance to the honorable representative ng ating mga manggagawa, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Bagamat nagtitiwala ang kinatawang ito sa mga sinasabi ng ating butihing sponsor, sa katunayan no, ay talagang mahirap pang hawakan yung ganyang assurance mula sa ating gobyerno, lalong-lalong higit sa pambansang pamahalaan. At sa katunayan, ang numero 1 na pinakamaraming kontraktual na mga manggagawa ay ang ating gobyerno mismo. Kaya sisingilin ho ng kinatawang ito at ng mga manggagawa ang ating butihing sponsor at ang mga ahensya
kung sakaling ito ay magresulta sa pagkatanggal ng ating mga kontraktual na mga manggagawa sa pambansang pamahalaan. Susunod, Mr. Speaker, sa ating katanungan. Mr. Speaker, kasi importante po yung punto. Mr. Speaker, sasamahan kita sa paniningil po na yan dahil hindi ho maaaring mangyari yan dahil yan po ay baliktad sa nais po nating gawin. At kung ano man po in the future ang ipaglalaban ng ating kamanggagawa representative, pagdating po sa contractualization sa gobyerno na tingin ko napakatagal nang naabuso. Kung sa private sector ay hanggang 6 na buwan ay dapat nagiging permanente, hanggang ngayon napakatagal nang nagtatago ng pamahalaan sa palda ng pagiging pamahalaan para hindi sa katuparan ito sa public sector. Kung ano man ang ipaglalaban mo dyan, kasama mo ako dyan. Dahil yan ay isang bagay na ipinaglaban ko nung ako'y namumuno ng isang malaking ahensya na kung saan lagpas 65% ng aming mga empleyado ay contractuals. Nung ako'y namumuno doon at bago ko umalis ay naging 85% ang naging regular employees. So, sasamahan kita, Kylie. Maraming salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Babalik po tayo doon sa usapin ng relasyon ng ayuda at nung pag-address ng pamahalaan tungkol sa sahod ng mga manggagawa. Dito sa panukalang batas, meron hong mga cash transfers o emergency cash transfers, mga subsidyo o mga ayuda para sa ating mga manggagawa. Pero ito pong mga cash transfers, subsidyo at mga temporary na mga assistance sa ating mga manggagawa ay mag-expire sa punto na i-lift na yung emergency. Pero alam niyo po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker, yung epekto ng krisis sa sahod ng mga manggagawa ay hindi nagtatapos pag nagtapos din yung emergency o kapag na-lift na yung emergency na dineklara, dulot nga ng krisis natin. So, ano ho ang mga partikular na interbensyon ng ating pamahalaan o mga binuksan nito ng mga pag-uusap tungkol doon sa ating wage setting mechanism, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor? Tulad nga ho ng binabanggit ko, matagal na inamin na rin ho to ng Philippine Statistics Authority na mula 2018, nabawasan ng 30% ang purchasing power ng mga manggagawa. At merong higit na epekto to, lalo't dumadaan tayo sa krisis ngayon. Pero wala ho sa panukalang batas o sa anumang mga naging pagdinig dito sa panukalang batas ang pumupukol doon sa tingin natin may kakulangan na wage setting mechanism natin na nakasaad sa Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act of 1989. So yun po ang tanong ng kinatawang ito, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Ano ang mga partikular o mga konkretong hakbang ng pamahalaan para i-address itong patuloy na pagdausdos ng halaga ng sahod ng mga manggagawa, lalo't higit na dumadaan sa krisis yung ating bayan? Kasi we cannot find anywhere in the proposed bill addressing this real, valid, and legitimate concern about the purchasing power of the workers and any concerns pertaining to the wage setting mechanism as enshrined in the RA 6727. Mr. Speaker, good sponsor. Tama po, Mr. Speaker, na hindi natin in-address yung wage determining system. Ano ba ang tawag natin dyan? Mechanism? Tama po. Hindi po natin siya na-address dito dahil tulad ng sabi namin is ito ay isang batas na umuukol sa isang urgent, temporary, and short-term problem. So yung problema po ng wage determination mechanism ng ating pamahalaan ay isang malalim at napapanahon ng bagay para mapag-usapan. Pero sa tingin namin ay ang purpose ng batas itself is not to create fundamental changes but simply to create a framework in the event of an emergency. Parang marami rin kasing hindi lang yung mga representante ng mga manggagawa, pero kahit po yung sa health sector, kahit po sa iba't ibang na nais nila sanang kunin itong pagkakataon para isama na sa usaping ito. Sabi ko, hindi siya napapanahon dahil ang usaping ito ay patungkol lamang sa isang emergency situation
related doon sa oil price hike.